Hello po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya. Good morning. At ito po si Kuya Arnel muli sa inyo'y nagbabalik. Okay, so the show must be go on. Amen. At kumusta po kayong lahat? Dalangin namin na kayo ay nasa maayos. Kayo po ay nasa maayos na kalagayan. At nasa pag-iingat ng ating Panginoon. Yan lang naman yung ating dalangin, yung laging nasa maayos yung bawat isa. Amen? At higit sa lahat, narito tayo upang tayo ay patuloy na magpalakasan spiritual, patuloy tayong lumago, maging malakas tayo sa espiritu. Yun naman yung ating layunin lagi, yung makapagbigay tayo higit sa ating mga kalakasang ito ng kaluguran. Alam niyo yung salitang kaluguran o kapurihan sa ibang salita sa ating Panginoon. Yun dapat yung ating maging isang layunin, or main goal natin as a being Christian. So, today is the day I believe that the Lord has made na marinig natin muli ang gospel from the book of Hebrews, chapter 4, verses 12. So, let me read to you, please, these verses. And dito'y sabi sa NIV version, okay, Hebrews chapter 4, verses 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the hearts. Tayo pong lahat ay manalangin sandali. Heavenly Father, O God, we come before you, Father. We are here again. Kami po ay nagpapalinis sa iyong harapan at pakadapatin mo ang aming puso, maging ang aming hangarin, Panginoon. Bigyan mo kami ng malinis na puso na handang humarap sa iyong harapan, na handang magpatuwid, handang makinig ng iyong salita. At hayaan mo, Father, sa umagang ito, sa araw na ito, mapagbulay-bulayan namin in the short period of time, Panginoon, ang iyong salita at ito'y maging kalakasan namin spiritual. Kung ito ay pagtuturo sa amin, O Diyos, bigyan mo kami ng conviction na kami ay magpatuwid sa iyo. Amen. Okay, so we are all familiar with this text, tama? Kahit bata, mga youth ng ICF, they are all familiar with these verses in Hebrews. At napakaganda ng sinabi dito, kumbaga gamit gasgas ang verses na ito kahit ikaw ay hindi mananampalataya or ikaw ay unbeliever, gasgas ito sa kanila, At sinasabi, madalas nila itong i-quote sa pagtutuwid. Ayan, sa pagtutuwid, spiritually, ginagamit ang mga verses na ito or this particular text in the Bible. Okay, so lagi natin tatandaan, ang Diyos po ay never yan nagsinungaling pagdating sa kanyang salita. Okay? Straight, kumbaga. Straight ang Panginoon. Straight magsalita. At lahat ng nakasulat sa aklat na ito sa Bible ay totoo, legitimate. Okay? Kumbaga, merong itong authority pag nagsasalita lagi ang Biblia sa atin sa malalim na pagkaunawa. Okay? May palatuntunan ang salita ng Diyos. Meron siyang batayan, may pamantayan, na kung saan ito ang nagiging batayan natin. Ito ang nagiging sukatan natin. Ito ang nagiging ating salamin, Okay? Upang sa ganon makita natin ang mga warning signs, mga babala, every time na ikay nagmamaneho, naririyan yung mga signs and symbols ng daan upang makita mo ang yung dadaanan, kung ito ba ay may humps, ito ba ay curve, ito ba ay paakyat, ito ba ay landslide area, etc., etc. So ito'y babala, naging warning sa atin. That's my point. Babala saan? Pag nagsasalita ang Bible when it comes of warning, babala na kung saan mag-failure ang isang tao or babala para hindi magkasala
ang isang tao. Okay, every time na makakita tayo ng warning dito, babala o paalala, palutuntunan, yun po ay sumisimbolo na nagsasabi sa atin na, hello Arnel, ito'y warning sa iyo. Hello Mac, ito'y warning sa iyo. Laging ganon, laging merong warning, laging merong babala. Pag sinabi ng Biblia na huwag kang papatay, huwag kang papatay. Pag sinabi ng Biblia, huwag kang mangangalunya, huwag kang mangangalunya. Pag sinabi ng Biblia na huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan o huwag kang uukit ng kahit na anong uri ng bagay at ito'y luluharan at sasambahin mo, sabi ng Panginoong Diyos, ni Yahweh, huwag mong sasambahin, huwag kang gagawa ng kahit na anong Diyos-Diyosan maliban sa akin, then sundin natin yon. Dahil pag hindi natin sinunod yon, may warning. Mayroong consequence. Tama? Mayroong kapalit pag sinunod natin yung ating sariling kaalaman. Okay? May tagubilin at palutuntunan na dapat na nating lakaran, At upang sa ganon, hindi tayo mapariwala bilang isang mga mananampalataya. At kung ikaw naman ay isang unbeliever, upang ikaw ay mapabuti, upang ikaw ay maligtas mula doon sa katakot-takot na kahahantungan mo o ng isang tao kung siya ay hindi makikinig sa mga warning na ito. So I hope and I pray na meron na kayong idea sa nais kong i-point out. Dahil pag hindi na natin ito sinunod talaga, 100% mga kapatid, pag hindi tayo makuha, sabi nga ni PJ, sa santong dasalan, kukunin tayo ng Diyos sa santong paspasan. That's true. That's true. Now, dito sa ating text, mga kapatid, let's try to see the three types or importance na kung saan statement na binigay ito ng Biblia sa atin in order to understand carefully kung ano ang context o sinasabi ng Bible sa atin. Okay? Makikita natin ang three important words dito sa ating text in chapter 4 of Hebrews, verse 12. Ang salitang living, sharper, or sharp, and active. Napakahalaga, mga kapatid, yung tatlong words na yan na binanggit ng Hebrews chapter 4. Ito man po ay mula sa salita mula sa Old Testament. Ito man ay mula sa New Testament. Tandaan natin lagi na ito po ay mabisa. Pag sinabi nating mabisa, 100%, the Bible itself saying magkabilaang talim. Okay? Magkabilaang talim. Now, ito'y bumabaon, sabi ng Biblia. Hindi lang sa physical na katayuan ng isang tao, but the most important is spiritual, which is Jesus Christ is most concerned in spiritual, not in physical. Okay? Mas concerned siya sa spiritual. Now, ano daw yung active? Ano daw yung living? Ano daw yung sharper dito na tinutukoy? Of course, walang iba, kundi yung Word of God, salita ng Diyos, ang siyang bumabaon, pumapatok sa laman at higit sa lahat sa Espiritu. Tulad ng ating narinig ngayon, madalas natin itong marinig, papel lang naman ito. Papel lang naman ito, subalit kayang baguhin si Brad Wilbert na kung saan inaamin niya kung gaano siya kasama dati. Na kung saan, papel lang naman ito na kayang baguhin si Brad Arnel. Na kung saan, inaamin ko na binago ako ng Panginoon talaga sa kanyang salita. So, hindi mo pwedeng sabihin na walang power, walang kapangyarihan ang salita ng Diyos. And Hebrews chapter 1 verse 1 says, napakaganda yung sinabi doon. No? In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in this last day, Jesus, or He has spoken to us by His Son, whom He appointed ear of all things, and through whom also He made the universe. Kaya nga from the Old Testament to Revelation, from Genesis to Revelation, walang ibang sumasalamin ito kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, very clear, malinaw sa atin ang salita ng Diyos.
na siyang nag-iimplikasyon sa lahat ng nakasulat dito, ito'y patungkol sa ating Diyos. Ano? Now, kung babalikan natin yung previous verses ng chapter 3, verse 19, napakaganda ng sinabi dito. Nang sabi dito, so, we see that they were not able to enter because of their unbelief. Now, jump to chapter 4, verse 11, bago yung text natin. Let us therefore make every effort to enter the rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. So, sinasabi ng writer ng Hebrews dito sa atin ngayon, ang agarang apila. You know what I'm saying, agarang apila? Mabilisan, urgency sa bayang Israel. Dahil ito'y tumutukoy sa bayang Israel na kailangan nating maging maingat. Sabi ng writer ng Hebrews, mag-ingat tayo na wag nawa tayo matulad sa ating mga ninuno na si Moises. Okay? At sa mga bayan o sa bayan ng Israel. Alam natin ng maraming beses na ang bayan ng Israel ay nagrebelde sa Diyos. Tama po ba? Ilang beses silang nag-failure sa ating Diyos. Ilang beses nilang na-disappoint ang ating Diyos. At sa kabilang banda rin naman, mailang beses din silang lumapit sa Diyos at magsisi sa kanilang kasalanan. Sa kabila po nito, pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal doon sa kanyang bayan. Okay? Nung sila ay nasa wilderness, alam niyo napakaganda ng kwento ng bayan ng Israel. Nung sila ay nasa wilderness, sa oras na mainit ang panahon, naririyan yung ulap na kumukulimlim sa kanila. Paggabi, naririyan yung apoy sa kanila upang sila'y masinaga ng kanilang daraanan, upang di sila madapa o alam nila ang kanilang patutunguhan o pupunta para safe sila sa lahat ng mga gumagapang o anumang mga magiging trahedya na kanilang makikita sa gabi. Meron silang ilaw sa umaga para hindi masunog yung mga balat nila. At araw-araw, meron silang food na mana. At dahil sa choosy o mapili, ang bayang Israel, ang mga Israelites, sawa na sila sa kanilang kinakain, they wanted some meat, karne. Nagsawa na sila sa mana. So, ang ginawa ng Diyos sa kanila, binigyan sila ng Diyos ng quails. Napakabuti ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Sa kabila ng ito, ang iba sa kanila'y ayaw na sa disyerto. Ang iba naman, hindi na masaya at gusto nilang bumalik pa doon kay Pharaoh sa Ehipto. Mag-stay. Kaysa mag-stay sa may disyerto. Nang sabi nila kay Moises, Moises, nilagay mo ba kami dito sa disyerto upang patayin kami kasama ang aming mga alagang hayop? Ganyan din, di ba ang tao ngayon? Ngayong kind of this pandemic, hindi ba? Nasasabihin nila, hindi kami mamamatay sa COVID-19, mamamatay kami sa gutom. Sabi niya, pinag-quarantine nyo kami, mamamatay kami sa gutom. Then ano ang ginawa nila Moises sa may Exodus chapter 13, verse 7? Exodus 13, verse 7. Eat unleavened bread during those 7 days, nothing with the yeast in its to be seen among you, nor shall any yeast. No, hindi sa Exodus blood. 21, verse 21. By the day, the Lord went ahead of a pillar of cloud to guide them on their way, and by night, in a pillar of fire to give them light, so they could travel day and night. See? Neither the pillar of cloud day, nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. So ang nais kong sabihin dito, napakabuti ng Panginoon sa kanila. Na kahit gabi, kahit umaga, napaka-bless nila. So, nakita nila ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Nagpadala siya ng 12 spies si Moises.
upang ispayan ng mga taga-Canaanites na maaring sakupin nila. At pagbalik ng mga spies na ito, may dala-dala silang iba-ibang uring mga prutas. Ano? The land was very good, sabi nila. Then sumagot si Caleb. At sabi niya, tara, ika niya. Tara, punta tayo doon. Sugurin natin sila. Pero sa verse 31, anong sabi ng spy? The people were big and strong. They live in big cities with walls around them. Sa katunayan, makikita natin at makikilala natin ang uri ng mga tao dito na hindi talaga nagtitiwala sa Diyos. Naroon agad yung fear, naroon agad yung takot sa kanilang puso. Ganyan din tayo yung madalas No? Naroon agad yung takot sa ating mga puso. Imbis na magtiwala tayo sa kakayahan na kayang gawin ng Diyos, hindi, gumagawa tayo ng sariling lusutan, ng sarili nating paraan upang tayo maka-escape doon sa isang obstacles. At lang mga Israelites, sa ilubha silang natakot, and that's why ang sabi nila kay Moises, galit na galit sila kay Moises. Papatayin mo talaga kami, ika niya. They wanted to go back to Egypt. Sadyang wala silang pananampalataya talaga sa Diyos. No, and to make the long story short of Israel people, na imbis na 40 days ang kanilang paglalakbay sa wilderness, naging 40 years. Imagine nyo yung katigasan ng ulo nila. Na sa katunayan, naniniwala ako na pinahintulutan po ng Panginoon ni Yahweh ang bagay na yon, na mangyari sa kanilang magpaikot-ikot sila sa disyerto, sa wilderness, ng mahigit 40 years. Dahil bakit? Dahil sa kanilang katigasan ng kanilang ulo. Dahil sa kanilang kasalanan. Dahil sa kanilang kawalan ng tiwala sa Diyos. Kaya nawa, wag ito matulad sa atin na mawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos, na kung saan dapat dito nakasabit ang ating pananampalataya sa Diyos. Ngayon, anong konektado nito, Arnel, sa ating text at bakit ko ito sinasabi sa inyo? Now, look at the Bible. Look at your Bible in John chapter 6. John chapter 6, verse 31. Our ancestors ate the manna in the wilderness. So, konektado ito. Okay? Yung verses na ito, konektado ito sa may Exodus. Okay? As it is written, so nakasulat sa scroll, He gave them bread from heaven to eat. Okay. Now, anong konektado nito, Kuya Arnel, sa akin? Okay. Ganito. Akala ng mga taong ito na nagtanong sa ating Panginoong Hesus, ang nagbigay ng pagkain, ng food sa kanila during na sila ay nasa wilderness, ang kanilang mga lahi, ay si Moises. Mas kilala nila si Moises kaysa sa nagpapakilala sa kanila na siya yung nag-provide ng pagkain na yon. Tama? Dahil sumagot ang ating Panginoong Hesus sa kanila, Ops! Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. See? Ang Diyos ang may lalang ng pagkain na yon na kanilang kinakain. They don't know the real meaning of bread dito sa John 6 na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. Okay? Akala nila ito yung kanilang kinakain during na sila ay nasa wilderness, yung manna, tsaka yung quails. Okay? No. Hindi po. Ang bread na tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus ay ang tinapay na buhay. Okay? Tinapay na buhay. Kaya nga pagdating ng verse 48, sabi ng ating Panginoong Hesus, I am the bread of life. Ito po yung tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na tunay na pagkain. Nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanila. Okay? Na mas higit ako kaysa sa inyong mga ninuno na si Moises. Kaya nga sa mga previous chapter ng aklat ng Hebrew, okay, dahil nasa chapter 4 tayo,
especially the chapter 1 and chapter 2, ito po ay pumapatungkol sa may superiority ng ating Panginoong Yesus, o yung, ang ibig kong sabihin, mas pinakadakila ang ating Panginoong Yesus kaysa kay Abraham, kaysa kay Moises, kaysa kay David, kaysa kay Joshua, kaysa kay Aaron, and all those people or group of people. Okay? Na kung saan, sa chapter 1, 2, and 3, may kita natin ang dalawang uri ng tao. Isang naniniwala sa ating Panginoong Yesus, sa kanyang sinasabi, at isang naniniwala sa ating Panginoong Hesus din, ngunit hindi nakakumit yung kanilang buhay sa Diyos. Kaya nga bukas, yung ating topic bukas is the same in the book also of Hebrews. Hebrews chapter 3. Tayo bukas, Brad, i-note mo rin, ano? Bukas, chapter 3 tayo, verse 7 to 15. Yan yung ating topic bukas. Nahati ang mga taong ito sa ganong paniniwala na may naniniwala sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus at merong naniniwala sa Kanya, subalit hindi nakakumit ang kanilang buhay sa Diyos. So ito po ay pumapatungkol sa superiority ng ating Panginoong Yesus, chapter 1 and 2. Okay? Na mas higit na dakila ang ating Panginoong Yesus kesa sa kanila, sa mga ninuno. Pagdating ng verse 30 ng John chapter 6. So they asked him, what sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Imagine that, mga kapatid. Imagine that. Naghahanap pa sila ng mga palatandaan sa ating Panginoong Hesus. Na sinasabi ko na nga sa inyo, na bago isilang si Abraham, ako na, naroon na ako. Subalit naghahanap pa kayo ngayon ng palatandaan na ako nga talagang nagbigay sa kanila ng pagkain sa wilderness? Hindi ba yun naintindihan ang ibig kong sabihin? Isa lang ibig sabihin doon ng ating Panginoong Hesus. Huwag kayong matulad sa mga tao na bayan ng Israel, na kung saan naniniwala sila sa Diyos, subalit hindi sila lumalakad sa katotohanan. At marami sa kanila, wala talaga sila sa katotohanan. Talaga bang ganyan ang realidad ng isang tao? Kahit noon, ganun din. Kahit ngayon, to cease to believe, sabi nila. To cease to believe. Maniwala ako kung ibigay mo sa akin, ipresenta mo sa akin ang iyong thesis, sabi nila. Maniwala ako ang iyong scholasticism. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? John chapter 20, verse 29 sa kanila. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who are not seen and yet have believed. Tumpak. Nakuha. Kumbaga, swak na swak. Naniniwala kayo ngayon dahil may nakita kayong miracle. At pag wala ng miracle, hindi na kayo naniniwala. That's the reality na karakteristik ng isang tao, mga kapatid. Matapos silang ingatan ng Diyos sa kamay ni Pharaoh, maraming kamangha-mangha mga miracles na ginawa sa kanilang ating Diyos, si Yahweh. Then sa kabila ng ito, naghahanap sila ng palatandaan upang sadya silang maniwala sa Kanya. Now, back to Hebrews sa ating topic. Ito po yung bottom line dito na nais kong sabihin sa inyo. Actually, mga kapatid, hindi sila nag-failure sa pagpasok sa lupang pangako o sa promised land, okay? Dahil sa wala silang makain o mainom or nagutuman yung iba o beside yung iba ngayon nangagmatay na sa disyerto. Hindi na sila nakapasok sa lumang pangako except sa family ni Joshua. Hindi sila nag-failure doon dahil sa sila'y namatay na doon sa disyerto. No. Hindi rin sila nag-failure dahil takot sila sa mga malalaking sasagupain nila ng mga Canaanites. Na takot sila. No, hindi rin po. Alam niyo saan sila nag-failure? Nag-failure sila dahil sa kawalan
ng tiwala nila sa Diyos. That's the truth. Kaya sa atin ngayon, mga kapatid, anong sitwasyon ng ating pinagdadaanan ngayon? Wala tayong trabaho, wala tayong sahod. Sapat ba yan para maging basehan natin ng Diyos ay wala sa atin? I don't think so. Sapat ba yan para mag-failure ang isang believer? No, I don't think so. The verse says that if we are not diligent to enter God's rest, then we are following an example of what? Disobedience. The example of this is yung bayan ng Israel sa gitna ng wilderness. Ang disobedience na sinasabi dito sa chapter 4, verse 11, is talking about the disobedience of unbelief. A failure to trust. And tomorrow, I will point out more about that trust. About that failure. Chapter 3 of Hebrews, verse 19. So we see that they were not able to enter because of their what? Unbelief. Unbelief, mga kapatid. That's why hindi sila ginudge dahil sa kanilang kahinaan, dahil mahina naman talaga sila as a physical, kundi ginudge sila ng Panginoon dahil sa kanilang hindi paniniwala. At ang isang tao ay i-judge rin hindi niya narinig ang gospel, walang nag-share sa kanya ng gospel dahil sila nasa bundok. No. I-judge siya ng isang just na Diyos dahil sa kanyang hindi paniniwala sa kanyang narinig. That's the point. In chapter 4, verse 2, with the same book of Hebrews, for we also have had the good news proclaimed to us, just as they did, but the message they heard was of no value to them because they did not share the faith of those who obeyed. See? Nag-fail sila, mga kapatid, sa hindi nila pagtitiwala sa gitna ng wilderness sa ating Diyos. Because they know the promise of God that He would care for them. Tama? And give them victory. And forgive them as well and be merciful of them. Maawain ng Diyos natin, sabi nila. So, papalagpasin to ni Yahweh. Ito yung kanilang pinanghawakan. Pinili tayo tayo ang bayan ng Diyos. We are original. Ito ang pinanghawakan nila. At ayaw nilang mag-seek sa Diyos. Ayaw nilang mag-aral. Ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Ang gusto lang nila lagi, sila yung bini-baby-baby na mga Kristiyano. Bini-baby-baby na mga mananampalataya. Halika, attend ka. Kapatid, halika, kumain ka na ba? Ganito. Yun yung mga gusto nila. Yung mga bini-baby-baby. Ayaw nila ng solid food. Now, wala tayong ibang layunin, mga kapatid, dito. Kung bakit kailangan nating paniwalaan. Okay? Ang mabuting balita na kung saan madalas natin itong naririnig. Ipinaririnig sa atin ito ng Diyos. Subalit, ang problema sa atin, nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ang tao. That's the big problem. Na sa kabilang banda, wala na pong dapat patunayan ang Diyos sa atin. Wala na siyang dapat patunayan sa atin. Layunin ng chapter na ito ng Book of Hebrews, in chapter 4 especially, na tayo ay makapasok to enter God's rest, to be saved from our sin and spend eternity joyfully in God's restful presence. At yan po, mga kapatid, ang greatest goal na dapat nating tayuan bilang isang mga mananampalataya, bilang isang tinawag ng Diyos. So therefore, Arnel, therefore, Brad Marv, to enter this great and joyful rest na tinutukoy dito ng aklat ng Hebrew. Okay?
we must trust. We must trust and have faith in Christ Jesus, in God. Kaya nga sa umagang ito, mga kapatid, nais ko pong tanungin yung bawat isa sa atin. Tanungin yung ating mga sarili. Tanungin natin yung ating mga sarili. Nasaan ba ang pagtitiwala ko sa umagang ito, sa araw na ito, sa gitna ng pandemyang ito? Nasaan ang pagtitiwala ko? Nakadepende ba ang pagtitiwala ko sa paparating na September vaccine? O nakadepende ang pagtitiwala ko sa paparating na Diyos? Saan sa dalawa ang hinihintay natin at pinaniwalaan natin at tinatayuan natin? Yung paparating na vaccine na para makapag-mall na tayo, maggawain na, happy-happy ng lahat? O yung paparating na just na Diyos na maghuhusga sa mga hindi makikinig at susuway sa Kanya, yung mga sumusuway sa Kanya? Brothers and sisters in Christ, be diligent. Be diligent to hear God's word. Because the word of God is alive, active, sharper than any sword. It penetrates even to dividing soul and spirit. Magkabilaang talim, pati buto, abot pa. Kaya nga mga kapatid, gusto kong pagtuunan sa inyo ng pansin. Ang sinasabi ng author ng Hebrews dito sa atin, huwag ninyong sayangin ika niya. Ang kaligtasang narinig ninyo, ang gospel na inyong narinig patungkol kay Kristo, huwag ninyong ikang sayangin ito. Okay? Kaya nga sa chapter 3 ng aklat ng Hebrews, o chapter 2, this is so important warning sa atin. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. Do you know this word, drift away? Tulad ng aking halimbawa, pag ikaw ay isang mangingisda at napabayaan mong ihulog ang iyong angkla or anchor ng iyong bangka, madalas napapaagos ka, naiiba ka ng destination. At ang iba nakakalagpas sa Philippine coastline. For since the message spoken through angels was binding, and every violation and disobedience received its just punishment or distribution or punishment. Kung mga anghel na ito, kung si Moises na ito, pinaniniwalaan ninyo, and then ako, si Jesus, narito, nakatayo sa inyo, nagpapakilala sa inyo, ako ang nagbigay ng pagkain sa kanila, ako ang tunay na tinapay, and yet you neglecting what I am saying to you, may punishment na naghihintay. May judgment, mayroong isang just na Diyos na siyang huhusga sa lahat ng ating pagtanggi. How shall we escape? Verse 3, if we ignore or neglecting such great salvation. This salvation, sabi niya, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard Him. In verse 4, God also testified to it by signs, wonders, and various miracles. Miracles. Pinakita na sa kanila. Various wonders, signs. Nagsasalita ang Diyos direkta sa kanila. Hinati ng Diyos ang dagat, ang Red Sea. Narito ang Red Sea. Hinati ng Diyos. Yet, Jesus, give me the sign. Hello, come on my friend. And by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Imagine that. How ridiculous question is that? Tama? Nakakatawang pagtatanong, ika nga, ang ginawa ng mga taong ito sa ating Panginoong Yesus. That's why this Hebrews is actually with the theme of escape.
How we neglect such a great salvation offer from Jesus Christ, from the gospel, from God, and yet, how you neglecting? Why you neglecting? Bakit mo ito nire-reject? Ano? Yan ang problema sa tao, mga kapatid. The most dreadful na alam sa southern eastern France, yung tinatawag nilang, you can search it as well, Chateau d'If, if you heard that word, Chateau d'If. Chateau d'If, ito po'y isang kulungan. Yung kagabi pinanood namin ni Mary France na nasa gitna sila ng kulungan, ng dagat. Bakit? Para hindi sila makatakas. Ano? Yung pinanood namin kagabi, ang ganda. So the Chateau d'If is the same. Chateau d'If is at itong nasa France, southern eastern France, na kung saan nasa gitna ito ng karagatan. Na kung saan si Edwin Dantes, if I'm not mistaken, Edwin Dantes, isa siya sa nakulong dito sa may Chateau d'If na ito. And then eventually sa tagal ng panahon na naroon siya, meron siyang nakilalang isang nakakulong doon and at the same time naging mentor din niya kalaunan. And then after 14 years, nakagawa ng lusutan si Edmond Dantes na kung saan tumatak sa history ng Italy, France, na siya lang tayong nakagawa nito. Sa Chateau d'If na ito, na nakatakas siya sa kuwebang ito. Okay? Now, what is the point, Arnel? My friends, merong pang mas matindi sa Chateau d'If na tinutukoy ang Biblia. You know what is that? That is hell. More than Chateau d'If. Really. Nagawin mo man ang lahat doon, magsisi ka man doon, kausapin mo man si Abraham doon, si Lazarus doon, no way. Wala ka ng ibang lusutan pag naroon ka na, my friends. That's why the author of Hebrews saying to us right now, today, open your Bible here before we end in Hebrews chapter 3, verse 7. God again set a certain day, calling it today. This he did when a long time later, he spoke through David, he spoke through Moses, through Abraham, etc., as in the passage already quoted. Ano yung quoted? Ano yung kinote ng author ng Hebrews sa Psalms kay David? Today, if you hear his voice, do not harden your heart. My friend, what a great salvation offering from Jesus Christ, and yet today, you reject it. Why? Anong problema na malaki? Anong issue? Bakit hindi mo i-receive, tanggapin ang salvation na ito? Kaya nga sabi ng Bible mismo, makinig ang may pandinig, my friends. Kung narinig mo ngayon ito, this is not an accident na ito'y topic natin, Hebrews chapter 4. This is the day of salvation, my friend. At nawa, huwag tayo matulad sa mga bayan o sa bayan ng Israel na pilit nilang pinatigas ang kanilang puso sa Diyos. At pinahintulutan ng Diyos mangyari na sila'y mag-ikot-ikot sa disyerto, sa wilderness, dahil sa kanilang chapter 3, verse 19, unbelief. That's the issue dito, mga kapatid. Heavenly Father, we thank you this day. We glorify your highest name, O Lord. Thank you for the book of Hebrews for the short period of time. You teach us, Panginoon, how to obey your words, Father. Teach us more, O Lord, how to obey your words, Father. We are so glad that you are our King. You are our God, Panginoon. Because we know, no need to prove, Panginoon, na ikaw ay tunay, na ikaw ay nasa amin, Panginoon. We can see the mountains, we can see the sun, the moon, the stars. There is a general revelation na binigay mo sa amin, Father in heaven. And especially, Lord, if we have some doubt, tumingin kami sa aming sarili. There is a special revelation, Father in heaven. Thank you with this such a great
salvation na binigay mo sa amin, hindi po maikukumpara ng kahit na anong bagay dito sa sanlibutan ang kaligtasang ito. Dahil ang kaligtasang ito, O Diyos, ang siyang magdadala sa amin doon sa eternal life na aming minimithi, Panginoon. Father in heaven, we give you praise, Lord. Ingatan mo ang mga bawat isa sa amin ngayon, Panginoon. Ingatan mo sa virus, ingatan mo sa gawa ng kaaway, Panginoon. Not in the sense, Lord, na inuutusan kita, O Diyos, ngayon. Please, Panginoon, ingatan mo kami ayon sa iyong pag-iingat at ayon sa iyong naisin sa amin, Panginoon. Lord, we give you praise, ang iyong layunin ang masunod sa amin at hindi ang aming pansariling kalooban. We give you praise, honor, adoration, and reverence. Amen and amen. God bless po.